Alright mga kababayan at magre-react tayo dito no, sa pag-file ng kaso ni Congressman Leandro Leveste ng libel case laban nga dito kay Malacanang spokesperson na UC Claire Castro no, patungkol dito sa kanyang mga sinasabi di umano mga kababayan na kasiraan sa kanyang mga negosyo sa kanyang business mga kababayan dito sa solar no, na nag-vlog daw po itong si UC Claire Castro mga kababayan no, or meron siyang mga statement na ikakasira no, or libelous daw mga kababayan. Nakitaan po nila ng libelous ito kaya nagsampa po ng kaso itong si Congressman Leandro Leveste para parang depensahan yung kanyang pangalan din naman mga kababayan no. Syempre ganito po yung mga businessman talaga ay inaalagaan din po nila yung kanilang mga pangalan kaya may karapatan naman po silang magsampa rin ng kaso mga kababayan. At ito po ang hinihinging danyos ni Congressman Leandro Leveste dito ay 110 million mga kababayan. So panoorin natin itong interview no kay Congressman Leandro Leveste mga kababayan. File ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil naka ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Attorney Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan. Nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po we will win po this case. Maraming salamat. Ayun mga kababayan no. Hindi naman po talaga daw sabi ni Congressman Leveste na ipakulong no itong si UC Claire Castro mga kababayan, pero nag-demand po siya ng 110 million na in damages no doon sa kanyang mga sinasabi patungkol doon sa negosyo ni Congressman Leveste na di umano yung solar business niya na may franchise daw ang ibinenta mga kababayan, at hindi naman daw totoo yun. Yung walang franchise daw yung kanyang ibinenta mga kababayan. So malinaw po yun sinasabi dito ni Congressman Leandro Leveste no. At samantala mga kababayan, ito naman yung mga naunang sinabi pala ni Yusek Claire Castro no doon sa kanyang vlog na kung saan topic niya po itong solar business nga ni Congressman Leandro Leveste, at talagang nag-research pa siya mga kababayan sa ChatGPT yata to mga kababayan kasi gumagamit po siya ng AI no patungkol dito sa company. Parang sinearch niya talaga itong company o yung ano nangyari dito sa company ni Congressman Leandro Leveste, at doon sa mga naunang pahayag din ni Ombudsman Boying Remulla na about sa franchise daw mga kababayan na lumabag daw no itong si Congressman Leandro mga kababayan, at ngayon sinagot niya na hindi naman pala yung may franchise yung kanyang ibinenta mga kababayan. So ito po yung mga naunang vlog ni UC Claire Castro mga kababayan. Panoorin po natin kung ano po yung nagiging or ano po yung kanyang mga pinagsasabi doon no sa kanyang vlog na lang natin ha. Ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, bisigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si John. Wait. Kasi nabigyan siya ng franchise. Nabigyan siya ng franchise nung panahon ni dating Pangulo Duterte. Binenta niya yung controlling at yun na dapat. Tama ba? Dapat merong may basbas. So, ang pangalan ng firm ni Leandro Leviste, parang pinapangalan Solar Philippines. So, parang question mark mga kababayan no, yung kanyang tono. So, hindi niya sure na yun yung pangalan ng business ni or company ni Congressman Leviste.
Tingnan ko lang ito mga clear na AI lang to ha mga clear. Tingnan ko lang ha. So ayan, nag-research siya Yun, sa ChatGPT yata to, mga October kababayan. 29, 2025, Leviste sells 13.76 billion SPNEC shares to Meralco. So, kukunin din na Meralco lahat ng mga ano niya, penalties ng kumpanya. Batangas First District, Leandro Legarda Leviste sold his 10.83 billion shares in SPNEC to the Manila Electric Company for 13.76 billion, completing the agreed sale of his shares in SPNEC. Well, mga ka-clear, siguro okay lang naman, di ba? Kung legal naman lahat ito at wala naman magiging question, nothing to worry on his part. Di ba? Pero paano kaya yung hindi niya na-comply yung kanyang mga obligation at that time? Di ba? Lumalabas nga mga clear talaga, mga national franchise nga ito. 'Di ba? Kasi gamit ito ng it is a non-exclusive national franchise. Republic Act 11357 to build microgrids in unserved and underserved areas. Sabi pa nga dito, may mga problema daw dito mga ka-clear. Ino-oppose daw ito for potentially disrupting existing franchises and violating IPIRA law. Itong solar para sa bayan ni Congressman Leandro Leviste. At yun mga kababayan, sabi ni Yuse Claire Castro na ito daw po yung may franchise daw mga kababayan na negosyo no ni Congressman Leviste na ibinenta niya, which is dininay naman po kanina no ni Congressman Leviste na hindi po yung kanyang may franchise yung kanyang ibinenta no. Yung company niya na walang franchise yun po yung kanyang ibinenta. So ito po yung RA 11357 mga kababayan no, or Republic Act 11357, or is a Philippine law granting a 25-year exclusive franchise to Solar para sa Bayan Corporation SB to build, operate and maintain microgrids and distributed energy resources, or DERS, in a remote, underserved areas to improve sustainable energy access, though its implementation has faced scrutiny and potential regulatory issues regarding ownership and compliance. The law signed in 2019 allows SPSB to provide solar-powered electricity in areas lacking power, but also requires adherence to other laws and congressional oversight with potential revocation if conditions aren't met. So ito po yung franchise mga kababayan mismo, 25 years na franchise sa solar business ni Congressman Leviste. So ito yung sinasabi ni Yuse Claire Castro na ibinenta daw mga kababayan. So ngayon ay itong si Congressman Leviste ay para pangalanan or para pangalagaan yung kanyang pangalan. Ito po yung kanyang ginagawang hakbang ngayon mga kababayan. So meron po siyang demand no na 110 million damages dito kay Yuse Claire Castro no sa kanyang mga sinasabi dito sa kanyang vlog patungkol sa kanyang negosyo mga kababayan no. Samantalang meron pong tugon dito no si Yuse Claire Castro patungkol dito sa libel case na i-file ni Congressman Leviste sa kanya. So tinatanong niya mga kababayan kung sino daw po ang nasa likod ng pagsampa ng kaso laban sa kanya. At sino daw po yung may gustong mabusalan ang kanyang bibig, sino daw ang lubos na makikinabang dito mga kababayan kapag siya ay masampahan ng kasong libelo mga kababayan. So yun po yung kanyang narrative na ngayon mga kababayan. So ibig sabihin ba niya ay mayroong nag-utos dito kay Congressman Leviste dito sa kanyang pagsampa ng kaso laban sa kanya. At para po sa aking opinion dito mga kababayan no, itong negosyo ni Congressman Leviste na kung saan ay pinatawan din po siya ng 24 billion na penalty ng DOE no. Sa tingin ko ay mayroon talagang mga tao na galit rin sa kanya siguro doon sa mga nasasagaan niya o nasagasaan niya mga kabayan doon sa kanyang mga inilabas na mga dokumento at iba pa no, may kinalaman dito sa mga flood control corruption lalo na dyan sa mga kasamahan niya sa Kongreso mga kababayan. Itong nangyari ngayon sa kanyang negosyo mga kababayan no, dahil matandaan natin na talagang very vocal po siya at una si Congressman Kiko Barsaga ay nasuspende dahil dito sa kanyang ginagawa rin na kinakalaban niya itong mga kasamahan niya at mismong ang presidente ay kinalaban niya mga kababayan dahil nga dito sa talamak na mga korupsyon mga kababayan no, sa flood control pa lang yan. Hindi pa po natin na binabanggit yung iba pang mga department mga kababayan ng gobyerno no, na meron daw pong nakikita na may mga possible corruption din. At itong si Congressman Leviste rin mga kababayan na kanyang binibira rin po niya yung mga korupsyon nga mga kababayan no. Although sinabi ni Congressman Leviste hindi po siya kaaway ng gobyerno, hindi niya kinakalaban ng administration, ang kanya lang po talaga ay
walang korupsyon. Yun lang po yung kanyang pinaglalaban. So ngayon naman ay mismong si Ombudsman Remulla din ay meron pong pahayag, no, patungkol sa kanyang business nga, mga kababayan, na nilabag daw po yung franchise, mga ganyan. At dito po nagsimula din na sinundan yung sinabi ni Ombudsman Remulla, no, sinundan ni Yussi Claire Castro dito sa kanyang vlog. At ngayon ay kinasuhan ng libel, no, itong si Yussi Claire Castro ni Congressman Leveste dahil gusto lang daw po niyang dipensahan ang kanyang pangalan, no, mga kababayan. At tingnan natin ano po yung mangyayari, no, dito sa libel case na ito, mga kababayan. So hindi naman po daw talaga target ni Congressman Leveste na ipakulong itong si Yussi Claire Castro, kaya yung ginawa niya ay civil case lang daw po muna, mga kababayan, no. Gusto lang niyang magbayad ng moral damages na 110 million, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, sa pagsampa ng kasong libelo, no, laban dito kay Yussi Claire Castro? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.